We have number 26. Which of the following phrases can modify noun in the sentence? Ito pero marami din ako nakita nakatama dito. A, participle phrase, adverbial phrase, appositive phrase, prepositional phrase. Ano ba siya? 1, 2, and 4, 2 and 3, C, 1, 3, and 4, and D, 2, 1, and 2. Anong sagot niya dito sa 26? Sige daw. Ano yung sagot niya sa 26? Palagay daw ako sa ating comment section. Chat. Okay, anong sagot niyo? Wala na sila nagsagot. Anong sagot niyo sa sa letter? May mga ganito pong lumalabas sa exam. So dapat talaga strong yung knowledge about sa mga phrase clause na yan. So yun. Anong sagot niyo sa letter C, okay? Letter C. Okay, dito ay letter C din, number 26. Okay. Tamang sagot po ay dito ay letter. So bago tayo mag-discuss ng answer, i-discuss ko muna yung mga phrase na yan para mas Tandaan po natin, pag sinabing participial or participle phrase is made up of a participle and optional modifiers. It functions as an adjective in the sentence. Pag adjective ang kanyang function, again, ang participial daw, participle phrase, functions as an adjective. Kung adjective siya, ano ang minomodify niya? Sige, palagay ako sa chat box. Ano ang minomodify ng adjective sa sentence? Sige daw. Noun. Yes, tama ito si Billones. It's noun. So dahil adjective siya, kaya niyang i-modify ang noun. Ibig sabihin, yes po. Yung participial ay tama. Okay? Next, we have adverbial phrase. Ang adverbial, again, it functions as an adverb. Ngayon, ano ang minamodify ng adverb? Ang adverb po can modify verb, adjective, and other adverbs. Hindi niya po minamodify ang noun, kaya hindi po siya dapat kasali. Okay, alam nyo na. Hindi po siya. Okay, next, we have appositive phrase. Ang appositive phrase, nakita nyo na po kanina kung ano itsura ng appositive phrase. Dinedescribe niya o yung nire-name niya yung noun. So, ibig sabihin, tama po siya. Okay? Kaya niyang i-modify ang noun. Next, prepositional phrase. Ang prepositional phrase po can act as an adjective or an adverb. Ulitin ko, ang prepositional phrase can act as an adjective or an adverb. So dahil kaya niyang mag-act as an adjective, which is an adjective can modify noun, tama po siya. Okay? So ibig sabihin, ang ano ay 1, 3, and 4. So ang answer ay letter C. Okay, malinaw? Malinaw naman. Malinaw na? Bakit hindi na nagana? Okay na ba? Naintindihan naman yung question number 26? Yes, sir. Okay, dapat strong talaga pag-aralan niyo ng kasi may lumalabas ito. Nakaraan infinitive phrase ang lababas. So pag-aralan niyo talaga type of phrases, clauses na yan, tapos paano ba siya nagfa-function sa sentence, ano yung min-modify niya sa sentence, pag-aralan niyo po yan kasi lumalabas po yan sa exam. Okay, I hope malinaw dito sa 26. Next, we have 27. Which linguistic field studies the relationship between language and social identity, including topics such as language variation, language attitude, and language policy? A, social linguistic. B, psycholinguistic. C, applied linguistic. And D, neurolinguistics. Ano ang sagot nyo sa 27? Sige daw, ilagay nyo sa letter A. Okay, letter A, letter A, letter A. Ano pa? Okay, yes, tama naman kayo. It's letter A. Tandaan po natin, social linguistic, ang ginagamit yan, language and the social. Okay, paano siya ginagamit? Yan yung relation of the language in the society. So, pag sinabi namang psycholinguistic, ito yung psychological processes yan ng language, including paano ba siya pinoproduce, in-store sa mind, so ganun yan. Ang applied naman, kung paano siya ginagamit in the practical world, diba? In real world, yan yung applied linguistic. Ang neuro, meron yan sa mind, sa brain pala yan. Sa mga pinag-aralan niya, sa ambang part ng brain, dito, ganito, sa part, pag sa speech, saan yung part yan siya, yung nagfa-function, mga ganun yan yung pinapag-aralan sa neuro-linguistics. So yun, I hope malinaw. Next, we have number 28.
This concept emphasizes the iterative process of interpretation, where understanding the parts of a text requires considering the whole or vice versa. A. Intertextuality. B. Hermeneutic circle. C. Anxiety of reading. And D. Heteroglossia. Ano ba? Anong sagot nyo dito sa 28? Sige daw. Okay, A. Okay. Anong sagot pa ng iba? Letter A, letter A. Dito sa ating face. Letter A. Okay. At ano daw yung concept na kung saan, ano daw, maintindihan mo daw yung, pag kailangan mong maintindihan mo daw siya pag kino-consider mo yung part to whole. Okay, tapos ano siya, kailangan mo ma-understand mo yun pag back and forth. Okay, ito tapos ano. I think ano to siya, ang ginagamit din ito siya yung process na to sa pag ano ng Bible, if I'm not mistaken. Okay? Ang concept po na to ay tinatawag na hermeneutic circle. Yes, ay parang B. Yes po. Sure B. Yes po, hermeneutic circle po yan yung tawag. So, ito yung kanyang germ, ito yung nag-introduce, sino ba to? Hans Georg Gadamer. So, ito yung, maintindihan mo lang yung, ma-interpret mo yung text pag yung parts to whole, tapos vice versa. So, ganun, back and forth movement between parts of the whole. So, influencing each other. So, ganun siya. Para, most of the time kasi sa Bible po yan, yung concept, yung process na yan. Di ba kasi yung mga parts tapos so, ganun siya. Ganun yung process sa interpret ng Bible if I'm not mistaken. Okay, pag intertextuality naman, yung interconnectedness yan ng text sa iba. So, mga reference. Ayan naman yung sa intertextuality. Anxiety of reading, ito yung term na ginagamit na kung saan pag na-encounter mo daw ng reader yung challenging or complex text, hindi yung anxiety, yung na-experience mo. So yun siya. Ang heteroglossia ay hetero, ibig sabihin multiple. So coexistence yan ng mga multiple views, voices sa language. Okay? Yan yung concept ng heteroglossia. Ang minimin lang yan dyan, hindi lang yan dapat one view. Marami yan silang nag-exist, multiple voices. Okay? Sa particular context. So yan. Next, we have number 29. Which of the following best explains the concept of phase in pragmatics? So I think na-explain natin ito sa nakaraan nating mga review. Okay, A, the physical appearance of a speaker during conversation. B, the social value a speaker claims for themselves in a given interaction. And C, the literal interpretation of the speaker's words. And D, the effect the speaker's tone on the interpretation of their words. Diba? Politeness po ito siya. Okay, sa politeness theory po ito ng pragmatics, yung phase na concept ng phase. Ano po ang answer sa 29? Ano na? Anong sagot nyo na sa 29? Lagay nyo na sa chat box natin. Okay lang yan. Okay lang po ilagay nyo dyan yung mga, hindi pa naman talaga, at least natututo, di ba? Okay, tone, letter D. Tone, okay. Letter C. Ito po ay sa politeness theory natin nakaraan sa pragmatics. Na kung saan, yung phase yan daw yung social value. Kaya ang answer po dito ay letter B. Yung respect and social value that the speaker attempts to maintain in the conversation. So yan po yung phase, yung concept ng phase sa politeness theory under ng pragmatics. So hindi po yan physical appearance, kundi yung social value ng speaker. So yan. I hope malinaw. Next, we have number 30. It refers to the process of acquiring the rules and patterns of a language in childhood. A, planning. B, shift. C, language acquisition. And D, ideology. Anong sagot niya dito? Okay, letter 30, letter C, yes. Acquiring. It's acquisition. Okay, language acquisition. So ito yung process, 'di ba? Na kung saan ina-acquire mo yung language. So yun. Pag sinabi namang planning, again, ini-standardize yan, nire-regulate yung language, status ng language, paggamit ng language. Pag shift naman, ina-abandon mo yung isang language in favor of another language. Ideology ay
attitude mo po yan to sa language, paggamit ng language. So yun. Think ano na natin to kasi dapat master niya to kasi palit-ulit na lang yan natin na natatackle ito yung mga term na language planning, shift na yan, ideology. So yun. Next, we have number 31. As a teacher, what strategy would you use to foster a love of reading and students who are reluctant to engage with literature? A. Assign them more reading assignments. B. Encourage them to read books that match their interest. C. Ask them to write a book review for every book that they read. And D. Encourage them to read more advanced literary pieces. Permission to leave. Sige. Okay lang. Mamaya i-post ko rin naman to yung ating ano. Okay na ba? Anong answer niyo dito? Letter B? Letter B, okay. Halos tama naman. Okay, tama naman kayo lahat. It's letter B. So, kung titignan nyo sa 31, paano mo daw foster yung love of reading sa student na ayaw mag-engage sa literature? Of course, encourage mo na basahin yung book na interest nila that match their interest. Okay, hindi mo naman pwedeng more reading assignments. And mas lala yun, hindi na yung mag-ano. And then, talagang book review, hindi rin naman yun. And then, more advanced, mas lala yun. Mas madi-discourage siya magbasa kasi hindi niya nga maintindihan. So, yun. Next, we have 32. This poem depicts the serene and peaceful countryside scene. A. Sonnet. B. Elegy. C. Ode. And D. Pastoral. Ano ang poem daw? Serene and peaceful. Anong sagot niya dito? Letter D, letter D, letter D. Anong sagot dito na? Check ko yung comment. Okay. Ang sagot mo dito ay letter D po. Yes, tama naman kayo. It's letter D. Pastoral. So, ang pastoral kasi about sa ano yan, serene and peaceful, sa countryside yan. Yan yung mga madalas na ano. Ang sonnet, 14 line yan, originated to Italy, in Italy and brought to England. Pag elegy, ito yung sa expresses sorrow, lamentation, mga ganun yan yung mga klase ng poem. Pag ode naman, it's ano yan, celebration, praise or celebrate a person, an event, an object, or abstract ideas. So yun. 32, hindi po siya letter B, okay? Pastoral po dito. Yan. I hope malinaw dito. Next, number 33. In a literature class, a student expresses frustration with understanding the underlying themes and symbolism in a text. What strategy can a teacher employ to enhance the student's comprehension? A. Provide a detailed explanation of the themes and symbolism to the student so he may thoroughly understand them. B. Assign additional readings on literary analysis techniques and ask the student to practice applying them. C. Facilitate a small group discussion where students collaboratively analyze the text, themes, and symbolism. And D. Suggest students read simplified version of the text to grasp the main ideas. Ano ang sagot niyo sa tayo dito? Sige daw. Anong sagot niyo dito? Letter C. Letter C. Okay. Letter C. Letter C. They daw 32. Okay. 32 letter C. Letter B. Okay. Ang sinasabi, ang questions daw ay frustrated yung estudyante kasi hindi niya maintindihan yung underlying themes and symbolism na ginagamit sa literary piece. So ano daw ang pinaka-effective na gawin? Provide letter A. Natin na provide a detailed explanation of the themes and symbolism. So may detailed explanation. So every time ba dapat mo gagawin 'yon? Detailed. So ito po yung symbolism namin. So basahin mo 'yan. Hindi po siya. Okay, hindi po siya. Letter B, mas lala, assign additional reading. At hindi na nga niya ayaw niya na nga intindihin yung mga bagay-bagay na themes. Mag-assign ka pa ng additional reading sa kanya. Eh di ba mas lala 'yun, 'di ba? Hindi sa letter B. Etong letter D, suggest the students to read simplified. So every time na ganon, ano na lang yung simplified version. So ang pinaka best answer ay letter C. Okay? You facilitate yung group discussion. Mas okay pa yun kasi collaboration pa. Okay? Para mas interactive din yung discussion. Mas okay yun kumpara sa mga sa tatlong option na yan. Okay? Malinaw po ba? Mas actively
nagpa-participate pa yung bata, 'di ba? Kasi group discussion 'yun. So mas involved yung bata sa pagkatuto, 'di ba? Pag yung doon sa discussion about the symbolism, sa themes na 'yan, sa text. So mas ano doon, yung mas effective 'yun na mas matutunan niya yung bagay na 'yon, mga symbolism na 'yan. Malinaw po ba? 'Di ba? Isipin niyo magaganda lahat ng nakasulat. Expect na ganun po ang mangyayari sa exam. Okay? Kaya parati yung sinasabi, wag pong magmadali. Isipin niyo po, ilagay niyo po parati yung option sa real setting, sa classroom setting. Okay? Isipin niyo talaga na mabuti. Ito yung option, pag ilagay ko siya sa classroom setting, ano ba to? Effective ba to? Posible ba to? Mas matututo ba yung bata dito? So, ganun siya. Ganun nyo dapat kino-comprehend yung, in-analyze yung mga questions and options. I hope malinaw. Next, we have number 34. How does functional stylistic differ from formalist stylistic? A. Functional stylistic focuses on the form, while formalist stylistic focuses on the functions of the text. Nalito na ako sa kasi F. B. Functional stylistic emphasizes the text meaning, while formalist stylistic emphasizes its linguistic features. C. For functional stylistic considers the social and cultural context, while formalist stylistic focuses on the text itself. And D. Functional stylistic analyzes the text impact on the reader, while formalist stylistic analyzes the author's intent. Anong sagot niya sa 34? Di ba ulit-ulit na lang natin tong na ano yung mga formalism, structuralism, di ba mga ganun-ganun yun yung mga ano natin nakaraan, mga discussion natin, mga ism-ism na yan. So sana tama na kayo. Letter D, letter D. Functional, ibig sabihin focuses on what? Functions. Pag form, text dapat. Ang sagot ay letter C. Okay? Functional stylistics, social and cultural context. Paano nagagamit yung language sa social yung functions niya. While formalist ay text itself. Form, from the word form. Doon siya, yung mga text itself, hindi niya, dinidisregard niya yung mga intent ng author ng pagkaano. So, hindi yon. So, mas nakafocus siya sa text. I think, letter C. Yes, letter C. Ito ay functional, mali na to form. Emphasizes text meaning. So, yan. Letter C lang talaga dito ang sagot. So, yan. I hope malinaw. Okay, next, we have number 35. Teacher Anna is planning a speaking activity for a large class. What strategy can she use to ensure that all students have the opportunity to participate in the activity? A. Assigning roles to individual students for a group discussion. B. Allowing students to volunteer to speak during the activity. C. Using a speaking task that requires turn-taking rotation. And D. Giving extra speaking time to students who are more proficient. Ano ang sagot niyo dito? Letter C. Letter C. Anong sagot niyo sa number 35? Check mo na. Okay. Letter C, letter C. Yes, tama naman kayo. It's letter C. Tandaan po natin, large po. Okay? Ang question ay kailangan ng specific speaking activity para sa large. Maraming maraming students. So na daw yung pinaka best effective na gagawin. Hindi po siya A, assigning individual group discussion. 'Di ba pag group discussion, alam niyo naman 'yan, 'di ba? Mayroon lang diyan na may isa lang yung magsasalita, dalawa lang magsasalita kasi mas naintindihan nila yung topic na 'yon. Hindi lahat diyan nakakasalita. So hindi siya effective. Volunteer, mas lala, baka mamaya yung magsasalita lang diyan yung may confidence na magsalita, 'di ba? D, extra time to student who are more proficient. So, hindi rin yun. So, it's letter C. Kasi, kailangan turn taking. Ibig sabihin, ikaw naman dito. So, at least lahat may opportunity na makapag-participate sa activity. So, yun. I hope malinaw. Next, we have number 36. What is the poetic device used in the following lines from Tomas Gray poem Elegy written in the country churchyard? A. Ito pala yung line. Ito ay lumabas ng exam, okay? Nakaraan. The path of glory lead but to the grave, and that grave, the humble and the brave. A. Synecdoche. B. Metaphor. C. Metonymy. And D. Lycidas. Ano ang sagot niyo dito? 36. Sige daw, anong sagot niya sa 36? Lagay niyo yung letter B. Okay. Letter B. Letter C.
Letter B, okay. Anong sagot ng ito? Anong sagot niya dito sa 36? Letter C. Okay. Tandaan po natin na ang tinatanong ay yung poetic device na ginamit. Ang sinekduki, 'di ba? It's ano ngayon? Small unit to large to large, 'di ba? Parang small as yung small to larger unit, parang ganon. Ang metaphor ay paggamit ng comparison without using as or like. Ang like to test kanina, na-explain ko din, it's a negative. Kaya part to whole, tama pala, sorry sa. Okay, ang sagot po dito, ang tamang sagot po dito ay metonymy po yan. Bakit po siya naging metonymy? Di ba ang metonymy, yung concept, abstract idea associated with that concept, di ba? Ano ba yung ano dito? Ano ba yung concept? Yung main concept dito is yung grave. Ano nga yung grave? Tumutukoy nga siya sa alin? Sige, ano nga yung tumutukoy na sa grave? The path of glory lead to grave. Yes, tama yan. It's na I mean yung ano niya, ano ba pag grave? Ano yung connotation niya pag grave? Yung pag sinabi mong grave, saan siya associated? 'Di ba ganun yung metonymy? Yung concept na associated, yes, that tama po. Okay? Tama po. Associated siya sa yung grave na paulit-ulit na binabanggit diyan, 2 beses ay associated siya sa concept ng death, which is ganun po yung metonymy. So I hope malinaw. Okay, malinaw po ba? So lumabas ito nakaraang exam. So again, ang grave ay associated siya sa concept ng death. At ayun po ay characteristic ng metonymy. So hindi po siya sinakdugi kasi part to whole to part yung ano niya. So I hope malinaw. Next, we have number 37. Identify the sentence that contains a misplaced modifier. Ulitin ko, ang tinatanong ay misplaced modifier. A, walking the park, a butterfly landed on my shoulder. B, I found a silver watch in the backyard. C, she served sandwiches to the hungry children on paper plates. And D, the book on the shelf is the one I borrowed from the library. Anong sagot nyo sa 37? Anong sagot nyo sa 37? Ayaw na nila magsagot. Anong sagot nyo sa number 30? Letter A. Letter A? Letter A? Okay. Anong sagot nyo pa? Letter A. Okay, kaya nga marami kayong nalito. Kasi sinabi ko kanina, it's misplaced modifier. Ang sagot po dito ay letter C po ang sagot. Bakit po sir letter C? Ang misplaced modifier po, tandaan po natin, yung modifying ay nilalagay siya sa malayo. Ibig sabihin, ang ano kasi dito, kung papansin niyo ang sentence, itong on paper plates, ano yung minimodify niya? Ano yung minimodify ng paper plates? Anong minamodify ng paper plate? Sige, yes, sandwich. So ganun po yung misplaced modifier. Nilalagay mo na modifier sa malayo. Okay? Kaya dapat kung ano mo yung sentence, so serve sandwiches on paper plates to the hungry. Dapat mag-ilapit mo sila. Yan po ang misplaced modifier. Yung modifier, nilalagay mo sa malayo instead na dapat ilapit mo sila dalawa. Ang letter A, ano ang klaseng ano yan? Letter A, kasi yan yung parating yung sagot. Yan yung karamihan na sagot ninyo. Anong klaseng, ano bang tawag dyan? Faulty, nakalimutan ko na. Parang ang hungry children ang nasa yes. Tama po yan. Okay, malayo kasi yung modify niya. Which is dapat yung sandwiches yung nakalagay sa paper plates. Okay, ganun po yung misplaced modifier. Anong klase namang letter A? Sige, ilagay nyo sa comment section. Anong klaseng error yan sa sentence error, yung A? Kasi yan yung parating yung sagot. Anong klaseng sentence error yan? Layaw na nilang magsagot. Anong klaseng error yan yung letter option A? Walang nagsagot. Okay. Ang klaseng error po yan ay tawag dyan ay dangling modifier. Okay? Magkaiba po sila ng misplaced modifier sa dangling modifier. Ang dangling modifier, missing po yung subject. Uulitin ko. Ang dangling modifier, missing yung subject. For example, walking in the park, a butterfly landed. Parang yung butterfly, wala pong subject. Diba? Pansinin nyo, sino yung nag-walking na yan?
wala po missing yung subject dyan. Yan po yung dangling modifier. Ang misplaced modifier, malayo yung pagkalagay ng modifier sa dapat niyang minamodify. Malinaw po ba? Okay, so nalito kayo no kasi yan. Malinaw po ba? Malinaw tayo na dito sa 37. Nalito kayo kasi nga ano 'di ba? Pero magkaiba po kasi yung dangling modifier sa misplaced modifier. Okay? Tandaan natin pag dangling modifier ang tanong, letter A po 'yon kasi nga wala missing yung subject o sino ba yung subject ng minomodify niya diyan. Ang misplaced modifier, malayo lang po yung paglalagay mo ng minomodify nyo. Sa malayo lang siya. So yun. I hope malinaw sa 37. Next, we have 38. Ito, master nyo to dapat kasi nakaraan, ka-explain pa lang natin ito. Okay? She gave her brother a birthday present. Which sentence pattern is used in the sentence? A, STVDO. B, STVIODO. C, STVDOIO. And D, bakit parang STVDOOC? Letter B. Letter B. Okay, anong sagot ng iba sa 38? Letter B. Letter B, letter B. So yun, dapat master niya na talaga to. Okay, ang sagot po dito ay letter B. STVIODO. Ang she ay subject. Transitive verb ang gave. Her brother acts as a indirect object kasi para sa kanya. Ang birthday present ay direct object. Gave what? Birthday present. So that's direct object. Para kanino? Her brother. That's indirect object. So I hope malinaw na tayo dito sa STV, mga sentence patterns. Next, number 39. What is the rhyme scheme of a Shakespearean sonnet? A, B, B, C, C, D, D, E, A, F, F. B, A, B, C, A, B, C, A. Ano ba dito? Anong sagot sa dito? Ang daming letters. Anong sagot nyo dito? I think na-discuss din naman natin to last time. Yung mga, iba Shakespearean, Petrarchan ba yun? Yung isang type ng sonnet. So yun, letter C, letter C. Okay, ang tamang pagsagot ay dito ay letter C. So ito po yan, A, B, C, D, C, D, E, F, G, G. Anong tawag sa pinakadulo? Anong tawag sa GG na to? Sa sonnet? Sige, ilagay nyo dyan. Anong tawag sa GG na yan sa dulo ng sonnet? Ilagay nyo daw. Na-discuss natin yan nakaraan. Kung anong tawag sa pinakadulo, dalawang line. Sa pinakadulo ng sonnet. Ilagay nyo po sa chat box natin. Yes, heroic couplet. Tama, it's a couplet. Okay, tama naman kayo. Ang itong letter B, letter D, ayan po yung rhyme scheme na ng Petrarchan sonnet. So yan, huwag niyo pong kalimutan yung mga didiscuss natin. Talagang kasi makayan yung maglabas sa exam. Okay? Next, we have number 40. Who is the god of fire and metalworking in Greek mythology? A, ano ba to? Hephaestus ba to? Hephaestus, I don't know if I read it right. B, Ares. C, Hermes. And D, Apollo. Anong sagot niya dito? Yes. Letter? Alam niyo na agad. Letter A. So parang Hephaestus. I don't know if tapos siya yung tinatawag, siya po yung god of fire and metalworking sa Greek mythology. So, wait. Yung Ares naman is god of war. Si Hermes is a god of commerce, thieves, and then the travelers. And then si Apollo naman is god of music, poetry, prophecy, and healing. So yun. Next, we have 41. Which principle is not typically considered when developing localized teaching and learning materials? A, cultural relevance. B, linguistic accessibility. C, learner socioeconomic status. And D, theoretical complexity. Localized learning. Ano yung hindi? Letter D. Letter D. Anong sagot niya sa 41? Maliwar pala ang D. Yes. Anong sagot niya sa 41? Letter D, letter C. Localized materials. Ano daw ba yung hindi, typically hindi kini-consider? It's letter D po. Okay? Ang sagot po dito ay letter D, theoretical complexity. Kung gaano ka yung mga theories. Content naman kasi tinutukoy dito sa letter D.
Okay? Content 22 ko yung mga teorya-teorya dyan. Ilagay siya. So the rest ay pwede mo consider sa pag-develop ng localized teaching and learning materials. Ito kasi letter D, it's a content na yan. Theory yan eh. Theory. Mga theories. Okay. Next, we have number 42. What is the difference between top-down and bottom-up approach in teaching reading? A, top-down focuses on grammar rules, while bottom-up focuses on comprehension. C, top-down focuses on fluency, while bottom-up focuses on word recognition. C, top-down focuses on comprehension, while bottom-up focuses on word recognition. Ang ano kasi ng mga number D, top-down focuses on word recognition, while bottom-up focuses on grammar rules. And naging baliktad lang kasi. Anyway, anong sagot niyo sa sa 42? Tandaan po natin na ano na natin yun yung top down and then the bottom up, 'di ba? Kahit sa reading, listening, magkapareho lang po yan sila ng magkapareho lang po sila ng konsepto, yung general concept. Letter C. Okay. Tama naman kayo. It's letter C. Tandaan po natin pag top down doon, pag bottom up, individual po yan, word recognitions katulad ng sinasabi dito. Itong letter A, grammar rules, part po yan siya ng bottom up, 'di ba? Fluency, specific. Yung word recognition is specific, that's part of bottom up, hindi talaga siya. That's ang sagot ay letter C lang siya. So 'yon. Next. Number 43, ito medyo marami din magkaiba-iba din kayo ng ano dito. Jenny always has a bee on her bonnet about recycling and constantly encourages others to be more environmentally conscious. What does the underlined expression mean? A, repetitively worried. B, secret plan. C, obsessed with an idea. And D, strong support. Ano ang sagot nyo dito sa 43? Sige daw. Lagay nyo daw dyan. Letter D. Letter D. Yes, parang ano nga, madalas din letter D yung ibang sagot. Okay, ang sagot po dito ay letter C po ang tamang sagot dito. Okay, ang ibig sabihin kasi has always a bee in her bonnet. Ang ibig sabihin, masyado siyang obsessed sa idea na, yun na lang yung paulit-ulit niyang sinasabi, yun na lang yung, masyado siyang obsessed sa idea about recycling. Okay, so yan po yung ibig sabihin ng bee in her bonnet. So hindi po strong support, pero kasi kung titingnan mo naman dito is constantly. So yun, paulit-ulit na lang na gano'n. So obsessed ka na doon sa idea na yun. That's a bee in her bonnet. I hope malinaw. Next, number 44. Another mali sa pre-board. Okay lang yan, at least natututo kayo. Ang technique dyan, kasi sa totoong buhay, pagdating nyo po sa exam, hugutin nyo nila yung mga expression na, ano ba ito, ganito palang expression. Pero ang pinaka dyan, titingnan nyo talaga siya kung paano siya ginamit sa context. Tingnan nyo talaga siya kung paano ginamit siya sa context para makuha nyo yung tamang sagot. So yun. Number 44. Wala pa ata akong makuha sa pre-board. Ang score nyo ay i-release ko po mamaya after natin ng discussion, mamayang afternoon. Okay, after natin ng discussion. So, actually, ang score nyo ngayon sa pre-board, medyo masaya nga ako, medyo positive kasi most of you parang although it's 200 items, so dapat ang passing rate nyo is 150. So, para namang lahat naman, halos lahat pala, kunti na lang yung below 100. Although hindi ko nga sinasabi na 100, sir, bagsak mo yan. Pero at least positive sign na siya na kunti na lang pang ipupush mo. Kaya mo nang ipasa yung English, yung majorship mo. Okay, kunti na lang, marami na sa inyo nakatungtong sa 100 and above. So, kunti na lang talaga yung kailangan pang humabol ng gusto. So, yun. Okay, number 44 tayo. Which stage of reading development is characterized by a reader's growing sight word vocabulary, basic decoding skills, and reliance on picture cues? A, di mo sure, sir. ano lang, tawag ito. Mamaya, yan ako yung score nyo after ng discussion natin. Okay, letter A, emergent reader. B, beginning reader. C, transitional reader. And D, intermediate reader. Anong sagot nyo sa 44? Basic decoding skills.
So magkaroon na kayo ng idea dyan. It's letter, yeah, tama naman kayo. It's letter B po. Saglit. Letter B po yung sagot dito. So i-discuss ko yung mga stages of reading development. So isa-isahin natin. Yung mga ano lang, yung mga una, we have yung number 1. We have emergent reader. Ang tandaan nyo po dito, just beginning to read, to learn to read. So ibig sabihin, mas nagre-rely sila sa picture, pinafamiliarize nila yung, di ba, yung repetitive patterns to make meaning from the text. So parang start pa lang sila matututo magbasa. So yung, di ba, yung mga nasa preschool, so yan pa lang yung mga emergent reader. Beginning reader naman, o yung, usually nasa elementary, mga grade 1, mga ganon. Nasa grade 1 na sila. So mayroon na silang starting to decode and understand simple text. 'Di ba? Diyan na 'yan yung mga phonics and 'di ba yung mga basic pa lang, yung mga paano ba binabasa, binabasa yung mga letters, a word, paano na diyan na yan nag-uumpisa. So sinasabi nga dito, building their sight word vocabulary. So alam niyo na 'yan, 'di ba? Pag sa grade 1 nag-uumpisa ka pala paano din ginagamit, paano ina-associate yung letters sa sounds, mga ganun pa lang 'yan pag sa beginning reader. Pagdating naman sa transitional reader, tanda mo sa para nasa middle elementary grades na yan siya. Ibig sabihin lang yan, tandaan nyo lang po ito yung term na to. Transitioning from learning to read to reading to learn. Ang ibig sabihin mo siya, ibig sabihin alam mo na magbasa. So ang sa stage na to, nagabasa ka na lang para nag-start ka magbasa para matuto ka, para matutunan mo yung information kung anong binabasa mo. So dito daw sa transitional readers, meron ka ng strong foundation sa decoding skills and can read most of the words by sight. So they can apply a variety of reading strategies to understand text. So nagpe-predict ka na, nagsasummarize ka na. So ganyan dito ay you are reading to learn ka na. So hindi ka na doon nagabasa ka para matuto magbasa, kundi nagabasa ka para matuto. Pabaligtad na siya. So parang ganun siya. We have intermediate reader. So upper elementary grades na yan. So they can read a variety of text types and genres. So pwede ka dito naman sa part na to. So sa pag-intermediate reader ka na, so alam mo na yung read for different purposes, tapos pwede ka nang mag-draw ng conclusions from the text. So yan na po yung intermediate reader. Pagdating naman sa proficient reader, again, na-develop na yung advanced reading skills and strategies. So ibig sabihin, ma-analyze mo na yung complex text, make connections, inferences, di ba? Critical thinking, demonstrate mo na strong ka na ng vocabulary. So that's mga characteristic ng proficient reader. Pag advanced, yung pinakamataas, ibig sabihin nyo can handle challenging text and different disciplines, science, math, lahat-lahat ng mga different, na yan, kaya mo ng proficient ka na. So you can handle, you can read and understand. And then pwede ka nang analyze mo yung complex ideas, arguments, synthesize information from multiple sources. Tapos pwede mo na rin independently, kaya mo nang read critically and independently for various purposes. So ganun lang siya. Ganun po yung stages of reading development. Malinaw po ba? Malinaw naman? Dito lang yan, tandaan nyo, paano ba yung kaya ng upper elementary grades? Pag high school or middle and high school and beyond. So ano na ba yung kaya niyang basahin? So ganun lang naman yan yung mga, pwede nyong ma-note, no? Para at least mas may, pag ginamit siya sa question, alam mo na kung ano yung tinutukoy doon. I hope malinaw dito sa stages of reading development. Next, we have 45. In a hybrid learning environment, which of the following is not an effective use of technology for developing teaching and learning materials? Ay, madali naman to. Madali lang to. A, using video conferencing software for real-time interaction. B, using digital platforms for distributing and collecting assignments. C, using social media platforms for professional networking. And D, using online quizzes for formative assessment. Anong sagot nyo sa 45? Sige daw. Anong sagot nyo dito sa 45? Lagay nyo sa sa chat box natin. Sa comment section. Anong sagot nyo sa 45? Bakit wala na nag-sagot? Letter C. Madali lang to. Okay, madali lang to yung not. Ibig sabihin hindi siya effective. Which not, hindi siya included. May not po dito na term. Okay? Ang sagot ay letter C po. Okay? Letter C po. Gamitin mo yung social media for personal networking. So hindi naman siya doon sa learning environment.
So yun, tama itong tatlo, A, B, and D. So yung not lang ang hindi effective ay itong letter C. Kasi hindi naman siya na doon sa learning environment. Okay, I hope malinaw. Next, number 46. Which of the following sentences contains an example of allusion? Madali na lang to. Sa literature, A, there's a real Cinderella. B, the situation was a ticking time bomb. C, the mountains stood tall and majestic. And D, the room was dark as night. Anong sagot niyo sa 46? Sige daw, salayin lang. Ano yung sagot niya sa 46? Allusion. 'Di ba? Parang pag allusion, nagre-reference ka. 'Di ba? Ganun 'yon. I think nadaanan na natin 'to sa literature, 'di ba? Nire-reference mo yung mga bagay-bagay sa mga ano. It's letter A po 'yan. Okay? Tandaan po natin pag ang allusion na sinasabi ay is a reference to a well-known person, event, or work of literature. Dito sa letter A, Cinderella kasi siya ay known character na for her transformation from rags to riches. So ayan po yung paggamit ng allusion. Okay? Nagre-reference ka sa mga bagay, sa mga tao sa work ng literature. Ayan po ang allusion. Indirect referencing. Yes, tama. Okay. Next, we have number 47. In language teaching, which of the following instructional strategies would be most effective in promoting language learners metalinguistic awareness? We're talking about metalinguistic. A, providing opportunities for guided practice and repetition of language structures. B, encouraging learners to engage in authentic reading and listening activities. C, engaging learners in explicit discussion and analysis of language. And D, using visual aids and realia to support comprehension and language production. Ano ang sagot nyo sa 47? Sige na, ilagay nyo sa ating letter D, okay? Ano pa? Ano pang sagot nyo sa 47? Okay, dito sa ating... Okay, 47, letter A. Letter D. 47, ano ang sagot? Okay, sa ating Facebook, letter D. Okay, letter D. Metalinguistic. Okay, ang sagot po dito ay it's letter C. Letter C po ang sagot dito sa 47. Ano ba yung metalinguistic? Ang metalinguistic kasi, ito yung ina-analyze mo yung features and structures ng language. Okay? Hindi lang yan sa yung grammar, phonetic, semantic, lahat-lahat ng mga function structures ng language. Yan po yung metalinguistic. Okay? Paano ba ginagamit? Anong rules sa language? Mga ganun yan. We're talking about linguistic. Yan po yung ng metalinguistic rather. Alam mo yung purpose, paano ginagamit yung language, structure ng language, rules ng grammar, rules ng syntax, sa semantics, sa pragmatics, ganun po yung metalinguistic. So ang sagot po dito ay, you engage your learners in explicit discussion. Okay? Para ma-promote mo yung language learners metalinguistic awareness. So ganito siya, at i-analyze yung language. So yun. Ang providing opportunities for guided practice and repetition, isa lang yan. So isa lang yung tawag nito, specific siya nandoon. So hindi yun, ang metalinguistic malawak po yan. Malawak siya. We have phonetics, di ba? Yung mga pragmatics, mga ganun-ganun. Dapat pag-aralan mo yung structure ng language, paano ba siya ginagamit, features ng language. So yan. Yan po yung metalinguistic. I hope malinaw. Next, we have number 48. According to the theory of second language acquisition, which of the following factors is most likely to affect language learners' motivation and willingness to communicate? A, availability of explicit grammar instruction. B, length of time spent studying the language. C, learners' perception of the usefulness of the language. And D, learners' proficiency in their first language. Paano daw ba, according sa second language acquisition, ano daw yung factor na nakakapekto para ma-motivate mong bata na gamitin yung language to communicate? Ano ang sagot nyo sa 48? Ano na? Bakit ayaw nyo na maglagay ng niya? Letter C.
Letter B. Letter C. Okay? Ano pang sagot dito sa iba? Okay. Okay. Letter D. 'Di ba, according sa theory ng language, second language acquisition, mas na-motivate ang bata pag we're talking about letter C po ang sagot dito. Okay? 'Di ba? 'Di ba yung sa part ng language acquisition, isa sa mga hypothesis is yung affective hypothesis na sinasabi. 'Di ba? Yung yung perception mo kung paano ba ito ka-relevant yung paggamit ng language. Kailan gagamit ba to, 'di ba? Sa personal goals, sa needs mo. So yun yung mas naka-apekto sa para willingness, no? Para ma-motivate yung bata na gamitin ang language to communicate. So yun. So yan po yung sinasabi sa second language acquisition. Iano nyo lang yung mga, i-connect nyo lang yung mga theory natin na pinag-aralan mga nakaraan. So masasagot nyo pa rin yung questions. Okay, hindi yan availability of explicit grammar. Ang pinaka ano talaga is paano, di ba mayroon yan na dapat ang bata, yung tinuturo mo dapat relevant sa kanya. Parang language din yun. Okay? Mas ma-motivate ang bata pag ipakita mo na yung language na yan is magagamit niya, relevant yan sa kanyang personal na buhay. Hindi lang siya sa classroom. So yun. I hope malinaw. Next. We have 49. In the novel 1984 by George Orwell, what is the purpose of the government's language newspeak? A. To promote communication and understanding. B. To preserve cultural heritage. C. To control thought and limit freedom. And D. To facilitate international diplomacy. Ano ang sagot nyo dito? Again, kung wala po kayo, na-discuss ko yung nakaraan, diba? Anong uri nga na novel ang 1984 ni George Orwell? As discussion natin nakaraan. Sige, ilagay nyo muna sa chat box. Anong klase nga siyang novel? Na-discuss natin to nakaraan, yung 1984. Ano nga siya na type ng novel? Yung kanyang parang theme. Anong klase siya? Sige daw, ilagay nyo po sa chat box natin. Hindi nyo talaga tinatanda. Yes, dystopian novel. Pag dystopian novel nga, ano yung kadalasan? Pag dystopian novel, anong kadalasan na anong kadalasan na mga concept na nakalagay, 'di ba? Kinokontrol ng government yung tao, nilimit yung freedom, mga na yan, yung mga maraming injustices, 'di ba? Ganun pag dystopian novel. So saan siya diyan? So kahit hindi mo nabasa yung 1984 na novel na yan, pero alam mo, yung concept niyan, yung novel na yan is a dystopian novel, masasagot mo pa rin yung question. Okay, yan yung sinasabi ko na dapat talaga, kahit hindi mo, alam mo lang yung, kaya nga sabi ko, sa mga novel na yan sa literature, dapat anahin mo lang yung background. Kasi kahit hindi nyo po yan nabasa, pag ginamit yan sa question, may background ka nandoon, kaya mo pa rin sagutin. Yan yung pinaka-importante na basahin nyo lang po yung background. Ako dati nung nag-review, hindi ko talaga yung binabasa. Anon ko naman yan, basahin ko naman yan. Hindi, yung background lang. Kasi kahit pag ginamit siya sa question, ang question kasi sa board exam, hindi naman yan, sa ganitong eksena, anong ginawa ni ganito? Hindi po yan ganon. Ang inaano dyan yung concept. Okay, ang inaano dyan, kung alam mo ba, ina-apply yung concept. Kaya dapat, ikaw, alam mo, ang 1984 is a dystopian novel. May sabihan, kinokontrol ng government, may control sa tao. So alam mo na agad yung question. Alam mo na agad dyan sa choices. Kahit hindi mo nabasa yung novel na yan. So ang answer na to ay letter C. Kasi ganito yan. Sige, bigyan ko na lang din kayo ng mas deeper na background about sa 1984. 'Di ba? Diyan nag-umpisa yung term na Big Brother. Diba? Sa 1984 na yan. Ang novel kasi, again, it's a dystopian novel. Na kung saan kinokontrol ng government pati yung thought, lahat ng aspeto ng buhay ng tao kinokontrol lang ng Big Brother na party na yon. So meron po silang language na tinatawag na newspeak. Bakit ba sila naglagay ng ganong ng language? Kasi eliminate nila doon yung mga words na parang for rebellion, 'di ba? Para i-control nga nila yung thought ng tao. Yun talaga yung para lahat, pati yung sa yung words nila wala pong against the Big Brother na party, wala pong ganoon. Para makontrol nila. Talagang i-control nila pati lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Ngayon, ito yung isang, I think nakalimutan ko na yung, I think it's
Smith ba? I don't know kung nakalimutan ko na talagang specific na pangalan. Nung una sa part ng story, rebellious siya. So nainis siya sa Big Brother, ganito nililimit, ganito. Pero at the end of the story kasi nahuli pa rin siya, pa rin siya, so mas ging yung tawag ito, brainwash siya kasi nahuli yan siya kasi magre-rebel nga siya sa government. So nung nahuli siya, brainwash siya ng gusto ulit ng Big Brother na party na yun. At the end of the novel, na-control pa din siya. So bumalik pa rin siya. So naging sunod-sunuran pa rin siya sa Big Brother na yung sa novel na yun, sa party na yun sa novel na yun. So ganun siya. It shows freedom mo, diba? To control thought and limit freedom. Yan pa dyan nag-start yung Big Brother na term sa novel pa na yun na 1984. So yan. So kaya napaka-importante po, again, ulitin ko pa, hindi nyo naman talaga kailangang basahin. Dapat mayroon lang kayong background. Ano ba pag ganitong ano ba yung ano bang klase yan siya? Ano bang nangyari diyan? So hindi nyo naman talaga di ba kung babasahin niyo na isa anong oras, ano kayong matapos niya sa pag-review. So ganoon lang. Basahin niyo na yung background ng ng novel para at least pag ginabit siya sa question, kahit hindi mo siya nabasa, kahit hindi mo yung specific doon, kaya mo pa rin sagutin. I hope malinaw. Next, we have number 50. It refers to an underlying assumption or belief that is taken for granted or implied by a speaker in a conversation. A, givenness. B, preposition, presupposition. And C, implicature. And D, speech act. Alam nyo na to? Alam niyo na to. Anong sagot niyo sa 50? Di ba ulit-ulit ko to kasi lumalabas talaga ito sa exam. Kaya pinapaulit-ulit ko siya. Anong niya sa 50? Letter A. Assumption. Ulit underlying assumption or belief that is taken for granted or implied by the speaker in the conversation. Assumption. Okay? Implied. Embedded doon mismo sa conversation. Ang sagot po dito ay letter B. Okay, it's preposition, presupposition, 'di ba? Pag John no longer works at 'di ba? Example pa nga natin diyan, John no longer works at XYZ store, 'di ba? Ang ibig sabihin doon, pwede kang ng assumption na kung sa dati nagbibigay siya ng assumption na dati si John nagtatrabaho sa XYZ store. So that's preposition. Ang givenness, again, status of the information yan based on the assumption of shared. Ang givenness po may term na shared knowledge between the speaker and the listener. Ang implicature, yung implied meaning doon sa context kung paano sinabi. Okay? For example, ang example nga natin dyan is yung nalilito rin ako sa givenness and preposition. Wag po kayo malito kasi ang givenness meron po siyang shared. Ibig sabihin, yung information ay shared between the speaker and the listener. Ang preposition, implied by the speaker in the conversation. Okay? Ang implicature kasi it's from the context of an utterance. For example, di ba, yung example ko dyan is nag-uusap yung daughter and mother, di ba? Sabi ng forecast, malaki ang possibility na ulan bukas. Sabi ng daughter niya, sige, magdala ko ng umbrella. So parang ganon, yung implied meaning kung paano sinabi yan. Speech act, again, sinasabi sa speech act, ang language ay ginagamit para to perform an action. So yun. I hope malinaw. Next, we have 51. Ms. Ramirez, an English teacher, wants to implement the DRTA strategy in her classroom. Which of the following steps should she follow when conducting a DRTA? A, provide students with a summary of a text to ensure they have a clear understanding of the content before reading. B, encourage students to read the entire text first without making any predictions to get a general sense of the story. C, ask students to make predictions about the text based on the title, headings, and other accompanying visuals. And D, instruct students to write a detailed summary of the text before engaging in any discussion or reflection. Ano ang sagot niya sa 51? Nalilito. Ano ang sagot niya sa 51? Sige daw, ilagay niyo dito. DRTA. Ano ang DRTA? Napag-usapan natin ito kanina karaan. Ang DRTA ay? Ano yung DRTA? Palagay daw sa chat box natin. DRTA. Ano po ba yung meaning ng DRTA? Yung meaning niya. Wala, hindi na nila alam. Directed reading. Ano nga A? Directed reading
thinking activity. So ang sagot dito, anong sagot dito ay letter C. Okay? Again, ang DRTA ay kailangan mag-predict yung bata. Tapos habang nagbabasa kayo, ay nire-revise nila yung predictions. Ano na yan? Para yung sa critical, ma-develop yung critical thinking ng bata. So yun po yung, I think na-discuss natin yan in detail doon sa nakaraan natin na ito. Natin na discussion. So yun. Next. Alam niyo na to. Kasi discuss ko na to. Who is the leader of the Trojan forces in the Iliad? Achilles, Hector, Paris, and then Priam. Sino yan? Counterpart. No, a counterpart ni Achilles. Di ba si Achilles ay sa Greek force? It's Hector. Okay? Hindi po si... Again, ulitin ko ang leader... si King po, yung si King Priam, di ba? Yung ano ng Trojan. Pero ang leader talaga ng military, yung pagkipaglaban during si Hector po. Okay? Siya yung ano. So, ang counterpart niya sa kabila ay si Achilles. Si Achilles ay ang central figure ng Iliad, the greatest war in the Greek army. Si Paris ay alin? 'Di ba? Trojan friend siya. Ano po yan sila? Brother. Yes, si King Priam ay father na Hector. Si Paris ay brother niya po yan. Known as Alexander. So siya ay brother ni Hector. So yun. Yes, tama si Paris ay brother na Hector. Actually, 'di ba, kung isipin niyo yung si Paris naman talaga yung dahilan, 'di ba? Kasi kinuha niya nga, abduct niya si Helen. Siya yung naging cause ng war. Pero si Achilles si Hector pa rin ang gwapo na nag-abduct kay Helen. Sa Hector pa rin yung nanguna makipaglaban sa Greek kasi sabi sa mythology, talagang tawag ito yung relationship ng mag-brother na si Hector si Paris. Although sa Hector pinapagalitan niya si Paris na sa ginawa niya na pag-abduct kay Helen. Pero still mahal niya kasi yung brother niya, kaya nga hindi si Paris yung nangunguna sa siya mismo, sa Hector mismo yung nakipag laban kasi itong si Paris kasi hindi siya sa military skills. Alam ni brother niya na Hector, natalo ay ito walang yung capability niya ba na paglaban sa giyera. Si Paris wala siyang gano'n. Sa Hector, kaya in spite na pinapagalitan niya yung against doon sa pag-abduct niya kay Helen. So still niya pa rin, 'di ba? Siya pa rin yung hindi actually si Paris hindi talaga siya padalas nasa giyera. Si Hector talaga yung nangunguna. So yan. Helen, a face that launched 1,000 ships. Yes. Actually, sa ganito yan, yung sabi daw kasi si Helen is may mga question kasi na si Helen is a figure of women empowerment. Pero kasi kung babasahin mo talaga siya, babasahin mo ng gusto yung hindi ko alam, siguro dahil siya yung naging interpretation na naging women empowerment kasi 'di ba yan that launched 1,000 ship, 'di ba, dahil nga daw nagkaroon ng giyera, naging abduct siya, kaya naging siya ng parang women empowerment. Pero kung titingnan mo talaga yung characteristic ni Helen sa Greek mythology, again it's my personal interpretation, hindi talaga siya pang women empowerment. Hindi siya hindi siya yung strong na personality like na pinapakita yung mga decision niya, hindi rin naman siya yung parang ganoon. So hindi naman talaga, pero again siguro depende dahil siguro sa nangyari na yan nga isa face that launch 1,000 ship na yan dahil diyan nagkaroon ng interpretation na sign of parang naging figure of women empowerment. Pero kung titingnan mo talaga yung characteristic na Helen, in my personal opinion, parang hindi talaga siya pang women empowerment. Anyway, so bahala na lang kayo diyan mag pa ng kung ano 'yon. Pero yun talaga yung pag ako mag-analyze. Tingnan ko kasi yung characteristic ni Helen. Hindi talaga siya so parang naging object of pleasure, parang ganon na lang yung pinapakita ng so yun. Beauty privilege siguro sir, kaya women empowerment. Yes. Maganda talaga si Helen, okay? So yun.
I hope malinaw na dito sa part na to. So ano yung sa Trojan, sa Iliad, sana malinaw na, may strong background na kayo about doon Kaya kahit anong itanong sa inyo, kahit pasikot-sikutin man kayo ng questions sa board exam, kaya nyo pa rin sagutin. Okay? I hope malinaw. Next, we have 53. When implementing our remedial instruction program, it is important to A, use a standardized curriculum for all students without modifications, provide unlimited exposure, opportunities for student engagement and participation, individualized instruction based on student-specific needs and abilities, and D, avoid using technology and multimedia resources in classroom. Anong tawag niyo to? Instruction rather. Anong tawag niyo sa ano? Anong tawag? Anong sagot niyo sa 53? Anong tawag ka dyan? Letter C. Anong sagot niyo sa 53? 53. Okay, letter C, letter C. Yes, tama naman kayo. Mabuti walang nagsagot ng provide unlimited opportunities. 'Di ba ang sinasabi ko, pag ang option ay masyadong maburit, hindi po yan yung sagot. Katulad ng letter B, unlimited opportunities. Ano yun? Diba? Maganda lang siya pakinggan, pero anong ibig sabihin yun sa totoong buhay? Nagagawa ba yun? Unlimited opportunities. Anyway, so yan yung sinasabi ko, wag magpili ng mabuburet na mayayabang na question na answer. So yan. Next, we have number 54. How does ESP differ from the general English instruction? A, ESP focuses on language skills specific to a particular discipline. B, ESP emphasizes cultural aspect of language learning. CSP aims to develop learners' proficiency in all language skills, and DSP uses standardized curriculum for all disciplines. Madali na lang to. Anong sagot niyo sa 54? Anong sagot niyo sa 54? Letter A. Anong sagot ng ano? Wala ba ang iba? Anong sagot ng iba? Letter A. Okay, letter A. Okay lang yan. Okay lang yan dito okay lang yan kayo dito magkamali. At least natututo kayo. Ang importante natututo. Yan. Ang sagot ay letter A. Ang ASP ay for specific purpose. Specific purpose, ibig sabihin to a particular discipline. So madali lang itong ASP. Tandaan nyo mga term na yan, specific, targeted, mga ganun-ganun yan yung mga terms, mga ano na ginagamit sa ASP. So, yun. Ang general naman, English for all yan. Lahat yan sa instruction, lahat ng instruction. So, yun. 55. What is the purpose of a jump line in a news article? A, to indicate that the article is a breaking news story that is continuously being updated. B, to inform the reader that the article continues on another page. C, to highlight important quotes or statements within the article. And D, to signify that the article is a part of the series or ongoing coverage. Ano ang sagot niya sa 55? Letter B. Letter B. Letter B. Yes. Sagot ba dito ay letter B. Ang jump line, ito yung nakikita nyo sa mga newspaper na continued on page, ganito. So para ma-inform yung reader kung saan na-continue, kung saan makita yung kadugtong ng article na yon. So yun yung purpose ng jump line. Next, we have 56. How does stylistic analysis contribute to the understanding of literary language? A, by providing historical and biographical information about the author. B, by identifying the grammatical structure and syntax of a literary text. C, by examining the use of figurative language and rhetorical devices. And D, by focusing on the social and cultural context of the literary work. Ano daw ang na-contribute ng stylistic analysis? It's stylistic analysis. Diba? Ang analysis ay yung effect, yung style na ginagamit sa language. Ay sa word na yan, sa text. Ang sagot ay letter C. Tama po kayo. It's letter C. Kasi ang stylistic ina-analyze na yung mga poetic devices na ginagamit. Paano ba yung contribute sa overall na meaning ng text? Mga ganun yan yung sa stylistic. So, ang answer dito, letter C. Yan. Next, we have number 57. In which of the following best describes the purpose of oral communication? A, to reinforce grammar and vocabulary knowledge. B, to develop students' pronunciation and fluency.
to assist students' listening comprehension, and D, to promote effective communication and language skills. Anong sagot nyo sa sa 57? Letter D. Okay, letter D. Oral communication. So tama naman kayo. It's letter D. Okay, tandaan po natin, oral communication, hindi lang po yan siya for pronunciation and fluency alone. It's for effective communication. Okay, so yun. Next, yeah, we have number 58. Despite the challenges, ito madali na lang, she managed to keep a stiff upper lip and remain composed. Which of the following phrases is the closest in meaning to the underlying expression? A, show no emotion. B, maintain a poker face. C, stay strong and resilient. And D, keep a straight face. Ano ang sagot niyo dito? To keep a stiff upper lip. Yeah. C, okay, letter C. Anong sagot dito sa Facebook? Okay. Anong sagot niya sa, okay, sino pa? Ano pang sagot ng iba? Okay, letter C. Okay, ang sagot po dito, letter C. Okay, to stay strong and resilient. So yan po yung ibig sabihin niya dito. Actually, kung titingnan mo naman talaga sa context kung paano ginamit siya. So yan talaga. Yan talaga yung pinaka-best na answer. Means to maintain emotional composure and resilience in the face of adversity or difficulty. So yan. 59. Who is known as the father of modern drama? Parang naulit nga to naulit ko pala ata yung question na to. So yun. A, Henrik Ibsen. B, William Shakespeare. C, Arthur Miller. And D, George Bernard Shaw ba to? Yan. Anong nyo dito? Anong answer nyo dito? Sino daw yung father of modern drama? 59. 59, letter A. Okay, letter A. Ano pa? Ano pa yung answer ng iba sa 59? Wala na. Okay, I can see. Okay, letter D. Okay, ang sagot po dito sa 59 ay letter A. See? Henrik Ibsen. Siya po yung often referred to as the father of modern drama for his realistic plays. So yun. Next, we have number 60. This approach to literary criticism examines the social and political implication of a literary work, considering the historical context in which it was produced. A, new criticism. B, new historicism. C, formalism. And D, historical criticism. Anong sagot nyo sa 60? Sige daw, anong sagot nyo sa 60? 60. Ilagay nyo sa natin. Chat pa. Ayaw na nilang magsagot. Kaya, okay lang yan. Okay lang yan. Okay? Okay lang yan Letter A. Letter B. Social and political implications of considering the historical. So, maliban sa kinano niya rin yung historical context. It's, yes, A, B. Ang tama na discuss po natin ito last time, it's new historicism. Ang pagkakaiba niya sa historical, kasi historical, tinitingnan niya ang as one. Isa lang sa historical, di ba? Ang story as one. So nangyari lang yan, ang series of events. Pero sa new historicism, tinitingnan yung political implications, social and yung history that time kung bakit yun na-produce. Ang new criticism, again, para rin siyang formalism. Okay? Pareho lang sila na halos ng concept. Parang offshoot niya lang yan yung formalism ba o siya yung nakalimutan ko na. Basta same lang yan sila. Text itself yung focus ng new criticism and formalism. Same lang din yan sila. Historical, again nga, tinitingnan niya historical context. Series of events lang yung tinitingnan niya. Hindi niya ini-understand yung mga political implications, social na nangyayari doon that time sa sa date na yun. So yeah. Next, we have 61. Choose the sentence in which an infinitive phrase functions as a noun and acts as subject and complement. A, to ask question is to seek knowledge. B, to swim in the ocean is my favorite activity. C, she decided to go for a walk after dinner. And D, to achieve success requires to work hard and persevere despite facing challenges.
Anong sagot nyo sa 61? Letter B. Ano daw ang questions? Ano daw yung infinitive phrase na nagpa-function both as a subject and complement? Sa sentence, sa mga option, ano siya? Ano siya? Anong sagot nyo dito? Anong sagot ng iba? Letter B, kay Miss Normie. Ano pa? Sino pa? Okay, letter B. Kung titingnan nyo, ang question, infinitive phrase, ano nga infinitive phrase? Pa-type nga sa comment section, sa chat box natin, ano ang infinitive phrase? Ano yung dapat nyong malalaman na infinitive siya? Yung kanyang form o pattern, kumbaga. Yes, 2 plus base form. Okay, ang question ay, saan daw sa mga sentences na yan, sa option, yung infinitive phrase na kung saan mayroong infinitive na nagfa-function as subject and at the same time, nagfa-function siya, mayroon din infinitive nagfa-function as complement. Ibig sabihin, dalawa ang infinitive na makita nyo dyan. Isang subject at isa ding infinitive phrase na nagfa-function as complement. Yun po, okay? Saan dyan? Nagpalit na agad. B, A, okay. Ang letter B, to swim in the ocean is my favorite activity. Ang to swim is an infinitive. It functions as what? Ang letter B. Okay. Ang to swim, balimbing kaayo. Hindi. Letter B tayo. Ang to swim, nagpa-function siya as alin? Diyan sa sentence. Ang infinitive na to swim, nagpa-function siya as alin? Sige daw, pasulat ako sa ano natin, chat box, comment section. Ano natin? Ang sa letter B, ito yung to swim, nagpa-function siya as alin? Yes, infinitive to. Kasi 2 plus base form ng verb na swim. Ano ang function niya sa sentence? It's, nakalimutan na nila. It's subject. So dahil subject siya, it's a noun. Tama? Pero wala pong complement. Saan yung complement dyan? Kulang yung letter B. Okay. Tama? Wala naman pong to na iba dyan na nagpa-function as complement. Malinaw tayo sa letter B. Letter C tayo. She decided to go for a walk after a dinner. Yes, may complement infinitive phrase. Ang infinitive ay to go. Dito sa C, ang to go na to, na infinitive phrase, anong function niya? Sa sentence pattern, anong function ng to go? We have a subject, transitive verb, object complement. Di ba may ganoon tayo? Anong function ng to go na yan? No, it's not verb. It's, ang verb dito ay decided. Tandaan po natin, decided po yung verb dito. Ang to go, nag-function as what? Decided what? To go. That's direct object. Okay? Ang infinitive phrase nandito sa letter C, yung to go na yan, functions as a direct object. So mali pa siya. Mali din siya. Dito sa letter D, may dalawa tama ito. Ito actually ang letter A and letter D lang yung may dalawang infinitive phrase. Itong isa, to achieve success. To achieve success, itong to achieve, ano nagpa-function siya as alin? Dapat i-ano yung mga i-incorporate nyo na yung mga knowledge nyo about sa sentence patterns, about sa mga phrases. Dapat i-incorporate nyo na yon kasi magkakadugtong-dugtong lang yung mga yan. Okay? Letter D, ang to achieve, nagpa-function as alin? Subject, tama. It's subject kasi to achieve success requires. Ang to work, nagpa-function as alin? Nagpa-function as alin ang to work? To work functions requires what? Direct object pa din siya. So mali yung D. Okay? Direct object requires what? To work hard. So nagpa-function siya as connect lang po yan. Praise lang po yung ano natin dito. Praise lang pero yung same lang po yan yung application, yung concept na yan, same lang po yan. Okay? So A po ang sagot. Bakit A? To us. Ang to us ay dito ay subject. Tama siya. It acts as a subject. Is to seek knowledge. Tandaan po natin, again, pag complement, subject complement, dapat nag-define niya yung subject. Again, babalik tayo sa discussion natin nakaraan sa sentence pattern. Pag ang malalaman mo pag linking verb yan, ang linking verb ginagamit siya, yung
na to, ginagamit siya to connect the subject. To connect yung additional information sa subject. Okay? So, ibig sabihin, ang is to seek knowledge dito ay it acts as a complement. Okay? It acts as a complement to the subject which is to ask question. Malinaw po ba? So, ang sagot dito ay letter A. Okay? Ano nyo po? Malinaw po ba? Malinaw na yung questions 61, number 61. Okay? Ang actually po, pag ano nyo talaga yung sa mga, may strong yung, I mean, may ano kayo ng, alam nyo po yung mga phrases, yung mga patterns, connect lang po yan. Same lang po yung application yan pagdating sa structure ng sentence. Same lang po yan. Okay? Wag po kayong malito. Kasi, kasi sir, ano na siya, naging phrase na po yung ginamit. Pareho lang po yan pag i-apply nyo po yung ST, yung mga patterns lang yan. Okay? Meron lang tayong phrases na tinatawag. Okay, meron lang tayong phrases na tinatawag. Pero pagdating pag inaalam ko ano ba yan dyan, siya by direct object complement, ganun doon. Same lang po yung procedure. Okay? Same lang po yan yung concept. So wag po tayong malito. So yun, ang sagot po dito ay letter A. Again, kasi ang to ask question dito ay it functions as a subject. To seek knowledge, to seek, that's to plus seek na verb, that's complement. Kasi, ibig sabihin, dinedescribe niya yung subject na to ask. At ito ay linking verb. So, yun. I hope malinaw. Okay? Ano nyo talaga yung ano nyo? Dapat, wag po kayo malito sa mga ganito. I hope malinaw na yung 61. Next, we have number 62. In creative writing, what does show, don't tell mean? Ito parang paulit-ulit kahit naman sa mga weekly test nyo ay na-included din ito. A. Use adverb and adjective to vividly describe characters' actions and thoughts. B. Provide detailed description passages to ensure that readers will evidently understand the story. C. Use dialogue to reveal character traits. And D. Express character emotions and situations through actions and senses. Ano ang sagot nyo dito sa 62? Sige na, ilagay nyo na. Na ano ba kayo? Hindi na kayo nag-ano. Ilagay nyo na yung ano nyo. Yung, ano ba yung answer nyo sa 62? Sige daw. Palagay ako dyan ng ano. Letter B. Okay. Letter B. Don't show. Show, don't tell. Okay. Yan yung concept sa 62. Ipakita mo, wag mong sabihin. Wag mong sabihin kundi ipakita mo. Ano ba ibig sabihin sa creative writing? Dapat it's letter D. Okay? You express yung emotions and situations sa actions and senses para mas maintindihan na reader. Nalito siguro kayo dito. Ang A kasi hindi talaga siya. Use adverbs and adjective. Bakit yan lang ba yung pwede mong gamitin para mas describe mo yung action? Hindi naman. Detailed descriptive passages. Ano ibig sabihin yan? Ang ano kasi, sa creative writing, it talks about dapat yung mga situation, dapat ipinapakita mo in action, in senses, para makita ng estudyante. Hindi lang siya detailed description. Okay? Ito kasi, hindi naman to. It's letter D talaga ang tamang sagot. I hope malinaw. Next. Ito na-discuss ko rin to last time. The principle of language accommodation would most likely manifest in which of the following situation: a speaker adjusts their speech pattern to match those of another individual to facilitate communication. B. A speaker uses different languages and different social contexts, showing his ability to communicate in a diverse context. B. A speaker invents new words to better express and convey novel ideas and emotion to his audience. And D. A speaker uses standardized form of their language in academic setting. Ano ang sagot nyo sa 63? Sige na, ilagay nyo na yung sa ano nyo. Anong sagot nyo sa 63? Wala. Okay, ilagay nyo lang yung answer sa ano. Okay, letter A. Okay lang, huwag po kayo mahiya maglagay ng answer. Okay lang yan. Hindi pa naman ito yung ano, at least natututo kayo. Para mas ano. Letter A, okay. Ano bang sagot ng iba? Accommodation po, language accommodation. Di ba? Ayan yung sinasabi ko na pag mag-converge and diverge. Ba? Yung dalawang term niya sa accommodation. Okay? So ang sagot po dito ay letter A. Okay? Pag sinasabing language accommodation, dina-adjust mo yung speech pattern mo para doon sa kausap mo to facilitate
communication. Yan po ang language principle ng language accommodation. Actually, in-explain ko pa yan yung converge and diverge. So yun yung dalawang concept niya sa ano. Ay, wait. So yun. I hope malinaw dito. Next, we have number 64. When a child say milk gone instead of the milk is gone, this is an example of what? A, telegraphic speech. B, overextension. C, overgeneralization. And D, fast mapping. Ano ang sagot nyo dito sa 64? Sige daw, ilagay nyo ang inyong answer sa chat box natin. Yes, adjusting. Okay, ano ang sa 64? Letter D. Okay? Sa language development ata to ng stage sa yung mga ano na pag letter D. Ang tawag po dito ay letter. Ang sa 64 pa, okay. Ang tawag po dito ay telegraphic speech. Okay? Ano ba tong telegraphic speech? 'Di ba sa mga bata, sa development during early language development, ito yung tinatanggal mo yung articles and article, yung mga tinatanggal nila yung articles and auxiliary verb. Then na-diretso na lang nila noun and verb lang. Parang ganoon. Katulad ito, milk gun, instead of tinanggal niya na yung da tapos s, milk gun. So ang tawag po doon sa ano na yon, sa phenomena na yon ay telegraphic speech po yan. So tinatanggal yung mga articles, yung inano niya lang yung main. Sa bata yan, di ba? Yung early language development. Ang overextension naman, ang nangyayari to pag yung language error na nangyayari pag yung bata ginamit niya yung isang term to a broader or more general context. For example, pag sinabing four-legged animals, dog, parang doggy. So, pero kahit naman nakita niya sa sasakyan, nakita niya apat din yung leg niyan, kahit car yun, tawag niya pa rin ay dog. So, parang ganun. It's overextension. So, nangyayari yan, again, sa early development yan ng language sa mga bata. Kasi yung term ay ginagamit niya in a broader, in a general context. Ang overgeneralization naman, ito yung grammatical rules naman. I think it's overgeneralization or overregularization. So yan po yung nangyayari. For example, instead na yung irregular pala na go, di ba? Instead na went, yung lagyan niya na dahil na overgeneralize niya na yung rule sa grammar, di ba? Kana lahat ng pag past tense may ed, so generalize na rin pati yung go ay parang go na tuloy. So yan siya. Ang fast mapping naman, ito yung na kung saan yung bata natututo siya sa quickly with limited exposure. For example, naglalaro ang bata tapos may mga laruan. Pag sinabi niyang may laruan yung yung giraffe, for example, or zebra, di ba, laruan yung toy. Pag sinabi ng nanay, oh, it's giraffe, pag ginturo niya. Ngayon yung bata, maano ng bata, giraffe pala ang tawag to. Ngayon pag nakikita niya naman sa book, pag nakikita niya na yung pag nakikita niya na doon, 'di ba? Nagbabasa na, nakikita na ng mga illustrations sa book. Nakita siya na doon, makapareho sila nung sinabi ng mother niya na giraffe. Nakita niya doon sa book. So tawag niya na doon ay giraffe na. So ganun po ang ibig sabihin ng fast mapping. So natututo yung bata quickly with limited exposure. So I hope malinaw po dito sa 64. Next, we have 65. I have finished my homework. What kind of verb is used in the sentence? A, auxiliary verb. B, modal verb. C, transitive verb. And D, intransitive verb. Anong sagot niya sa 64? Sige daw. Alam, malapit na pala. Mag-alas 12 na. Grabe talaga. 65 pa lang tayo. Anyway, ano yung nyo dito sa 65? Anong sagot niya dito? Anong sagot niya dito sa 65? Sige daw, ilagay nyo. Huwag po kayong mahiya. Okay, at least natututo. Hindi naman kayo i-judge kung mali naman yun. Hindi pa naman totoong buhay. Ang po sa totoong laban, okay? Sa September pa kayo, September 24. Tama ba ang date? So yun, September 24 pa yung tunay na At least ngayon, pag matututo kayo. Ano yung sa... sorry. Ano yung sagot niya sa 64? Letter B? Wala na ba? Ano na ba? Gutom na ba kayo? Wala nang nagasagot. Letter C. Again? Ang sagot po dito ay letter A, auxiliary verb. Ang auxiliary verb, tandaan po natin ay sila yung helping verb, okay? Sila yung bahala na pong basta sinasagot tayo. Yes, para mas matuto. Okay, ang auxiliary verb, ito tinatawag na helping verb. Ito yung to express tense, aspect, voice, or mood. Diba? Yung have dyan is
An auxiliary verb po ang tawag dyan o helping verb kasi express tense po ang tawag dyan. Ang modal verb naman, tandaan po yun sa mga condition. Part din siya ng auxiliary verb, isa sa mga kinds, pero and particular din yung mga can, could, mga ganon yan. Ang transitive verb, alam nyo na po yan. Ibig sabihin may direct object. Ang transitive verb, walang direct object. So I hope malinaw. Ang modal po yung mga can, good, must, should, di ba mga ganon yan, yung mga possibility, mga ganon yan yung sa modal verb. So yun. Number 66. This strategy involves translating a text in chunk or segments, pausing after each segment to deliver the translation. A. Simultaneous translation. B. Consecutive. C. Sight. And D. Machine. Ano ang sagot nyo sa 66? Number 66. Ano ang sagot nyo? Gutom na ba ang mga kababayan? Malapit na mag-12. 66 pa lang tayo. Sabi ko 100 yung itatakil natin ngayon. Anyway, sige, tuloy lang tayo. B. Okay, anong sagot niya sa 66? Ang sa ating group, sa Facebook, anong sagot niya dito? Ano daw, yung type ng translation na kung saan, siya, in chunks or segments. For example, magsasabihin ng ganito, tapos, okay, mag-post ka muna, translate ko muna. Di ba parang nakita mo yan, di ba, sa mga, nagda-translate sa mga Miss Universe, di ba? Miss Universe talaga yung ganyan. Kasi di ba yan dyan yung madalas ang nagsalita yung kandidata tapos nag-post siya, tapos explain na naman ang translation ng English, nasalita na naman siya. Ang tawag po dyan ay consecutive translation. Okay? Consecutive translation po ang tawag dyan. Ang simultaneous translation, ito naman yung in real time. In real time. Actually, po yan, madalas, nangyayari po yan sa sa mga conferences. Alam mo, yung sa mga, lalo na pag sa mga nation, yung mga nag-uusap yung mga president, mga ganon-ganon, iba-iba po yung language nila. Mayroon po yan silang, napapansin nyo, may headset po yan sila. Yes, mayroon po yung translator na doon, tinatranslate real time yung sinasabi. Okay? Yan po yung nakikita niyo sa mga conferences, yung mga 'di ba yung mga yung mga iba-ibang mga presidente, mga nag-uusap sila, 'di ba? Mga nag-meet sila tapos pag-usapan yung mga issue. 'Di ba hindi naman puro sila English diyan. 'Di ba may mga iba naman na language. Kaya po kung titingnan parang may headset sila na hawak na parang yan po ay simultaneous translation. Kasi sa likod niyan, may nagta-translate po yan para sa kanila. So yan po ang translation sa translation. Ang side translation naman, again, the act of translating a written text from one language to another in real time. Written naman ito. Ang pwede daw, read the source document or already translated in a target language. So without prior preparation. So yun, tinatranslate niya, again, it's text. Diba? Written text to, pwede siya to in real time pero in oral. So ganun siya. Text to oral, parang ganon, in real time. Next, we have machine translation. Alam niyo na to, di ba? Automatic yung automatic na nag-translate. So paggamit niya ng mga machine. So yun. I hope malinaw. Next, we have 67. It is the headlines that runs across the entire width of the front page of a newspaper, A dateline, B drop head, C banner, and D masthead. Ano ang sagot niyo dito? 67. Ano ang sagot niya sa 67? Okay, C. Letter C. Okay. Ano pa? So, nung ako nag-take ng exam, lumabas po to. Ang tawag po dito ay letter C. So, yung banner, yung pinakamalaking headline sa harap ng newspaper. Yan yung banner. Date line po ay yung date. Diba yung beginning kung saan yung location nangyari. And often the date of the reported event. Drophead naman yung secondary, yung na parang maliit na headline. Masthead ay yung pangalan niya ng newspaper. Also known as nameplate. So yun. Next, we have 68. Which of the following best represents a flipped classroom? A, the teacher provides lectures in class and assignments are done at home. B, the students first learn online at home, then the class time is used for discussion. And D, the teacher and students are online all the time. And D, pros D pala yung nabanggit. The students learn in class and teacher provides online support at home. So mano talaga ako pang magbasa, nadiduling talaga ako. Anong sagot nyo sa 68? Flip. Ang flip ay baliktad. Kahit na lang doon na lang kayo sa term, kahit hindi nyo alam yung
yung concept, baliktad, basta baliktad. So yan. Ang sagot po dito, letter B, letter C, letter B. Okay. Ang sagot po dito ay letter B. Okay? Pag sinabing flip classroom po, yung estudyante sa at home natututo siya. Yung sa online, on online. And then yung class ay ginagamit na siya for discussion. So yung assignment doon na so parang ganun siya, flip sa ano yung flip ano ba yung tawag niyo, baliktad, magkabaliktad. Instead na doon natututo yung bata sa classroom, sa kanya naman doon online yung bata natututo sa bahay, and then for discussion na lang yun doon yung classroom. So yan yun yung flip classroom. Next, we have 69. A student asks a teacher if they can leave class early to attend to a personal matter. The teacher responds, I don't care. Sana walang ganitong teacher. What is the pragmatic implicature of the statement? A, the teacher is giving permission to leave. B, the teacher is refusing permission to leave. C, the teacher is indifferent to the student's request. And D, the teacher is annoyed by the student's request. Ano ang sagot nyo sa 59? Implicature. Ibig sabihin, ang implicature ay the implied meaning. Kung paano sinabi, hindi yung directly, explicitly na sinabi. Tama naman kayo. Letter B, letter B, letter B. Tama naman. It's letter B. Tandaan po natin, ang konteksto ay magpapaalam yung estudyante kung pwede na silang umalis. Ang sagot niya ay, I don't care. So, ibig sabihin, yung ano na yun, yung ibig sabihin nun ay, nare-refuse na naman, Palestine yung mga bata. Hindi mismo yung literal na wala siyang pakialam. Na bahala sila na mag-uwian. So, hindi yun ganon. So, yan po ang implicature. I hope malinaw. Next, we have number 70. I'll go to the party. Ito marami ditong mali. I'll go to the party if I finish my homework. The underlying clause is considered as A, independent, dependent, noun, adverbial. Ano ang sagot niyo sa 70? Palagay ako ng inyong answer. Napaisip na ba kayo? Kasi maraming nalito. Maraming nalito dito. Ano ha? Di ba paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na pag general, pag ang question ay general din dapat yung sagot mo. Pero pag ang question ay specific din dapat ang sagot nyo. Ano sagot niya sa 70? Mag-alas 12 na pala. Okay lang ba? O tuloy lang ba natin? O hanggang 100 ba kasi ito sana yung target natin 100, bakit kasi ang bilis ng oras, diba? Ano yung 70? Letter B, letter B, letter B. Okay, letter B din dito. Yes, madalas letter B ang sagot. Pero ang tamang sagot dito, kaya marami pong mali, ay letter D. Okay, bakit po sir letter D? Ganito yan. Yes, tama po na dependent clause yan. Okay? That's dependent clause. Pero kasi, mayroon naman siyang specific na option, which is adverbial clause. Ulitin ko, type of dependent clause ay adverbial. Isa sa mga type ng dependent clause ay adverbial. Ano ba ang adverbial? Adverbial clause ay minamodify niya yung verb. Dito, mangyayari lang ang verb na go kung ito, nagbibigay siya ng condition. Ang tawag sa clause na to ay adverbial. Specific adverbial, general dependent. Pero again, kung wala dyang adverbial, pwedeng dependent kasi dependent clause naman yan. Pero may specific po dyang adverbial. Kaya ang answer ay adverbial clause. Kasi yan po talaga ang specific type ng clause na yan. Malinaw po ba tayo? Malinaw? Kaya din sir kumakain habang ano pa ba? 12 na pala. So malinaw po yung 50, 70. Marami po ako yes, okay po. Okay, wag mo po sana ang sinasabi ko. Yes, tama po yung dependent kung walang adverbial clause diyan. Kasi dependent naman talaga. Pero kasi di mo maraming type ng dependent clause. We have noun clause, adverbial clause, relative clause, mga ganun-ganun yan. Nandyan po yung specific. May sa option po may specific na nakalagay kung anong klaseng clause yan. So hindi mo dapat piliin yung general. Kasi marami pong dependent type ng clauses. Okay? Dependent clauses. So dyan kasi specific na option, which is adverbial clause. Okay? I hope malinaw. Next. Actually, most of the time, nakita ko talaga ang daming nalito sa dependent, maraming dependent clause na sagot. Pero adverbial po talaga ang sagot doon.
Okay, tuloy lang ba natin? Okay lang ba? Hanggang ano na ba to? Hanggang 12 na kasi. Sige, tuloy lang natin. Okay. Number 71. Why do we use devariational morphemes? A, to indicate grammatical changes, to change the part of speech of a word, to add emphasis to a word, to make a word easier to pronounce. Ano ang sagot niya sa 71? Devariational morpheme ang pinagtatanong. It's letter B. Okay, anong pang sagot ng iba? Letter B. Letter B. Okay? Tama naman kayo. It's letter B. Tandaan po natin, pag sinabing devariational morpheme, change yung part of speech ng word from verb to noun, ganon. For example, bake, verb. Nilagyan niya ng R na devariational morpheme yung R, it becomes noun. Baker, parang ganon. So, change niya yung grammatical, change the part of speech ng word. Ang A ay to indicate grammatical changes, that's inflectional naman yan. So, yun. Next, we have 72. It describes the meaning of a word based on its context in a sentence or discourse. A, denotation. B, connotation. C, polysemy. And D, ambiguity. Ano ang sagot nyo sa 72? Ano ang sagot nyo sa 72? Letter alin? In a context. Context, sa konteksto. Paano, anong 72 nyo? Sige daw. Anong sagot niya sa 72? Anong sagot? Bakit wala na? Nagutom na ba ang mga tao, mga kababayan? Ayan. Letter C. It's, dinadescribe niya daw yung meaning ng word based sa context. Pag context, it's letter C. Connotation. Okay? Tandaan po natin, pag connotation, it's context, kung paano ginamit sa context. Ang denotation ay literal, dictionary meaning. Okay? Tandaan po natin yan.